7 na. Mga kabrigada, sugdan nato ang adlaw sa morning hataw. Bangon, bangon! Be proud of Jensen again. Isa kahataw na morning, mga kabrigada. Karon ay May 18, 2021. Ako si Justine Manansala, Lunes, hangtod Biyernes, makihataw na. Martes na, mga kabrigada, sabay ninyo sa usa ka lingaw nga buntag karong adlaw. Kami muhatag pa kaninyo ug mga hataw na balita ug mga hisgotang kasadya. Ako, si Dil Bartolaba, Barog Jensen. Ako si Kent Abrigana. Sugdan na to og puso o galing ang atong adlaw. O, diba? Rapper ka. Sundan na to og galing ang puso at adlaw. Break it down. Ano ba, maulan sa labas? Oo. Parang ayaw mo mabasa. Oo. Parang maulan na sa labas. Hindi, ready na ako kasi ngayong umaga. Kasal ni Chay Tamanaway. Oo, isa sa mga kaibigan natin. Dating reporter din, kaya eto, ano na to, wedding outfit. Paalala ko lang sa Muslim wedding sila, Chay, ha? Actually, niremind ako ni Ate Dil. Huwag lang masyado. Revealing. Oo. Yung paalala niya kagabi sa lahat, eh. Oo. Conservative kaya to. Oo, ganyan na yan, mami. Pilipinyana ito. Kasi dapat magpapabakuna ako ngayon. Ready na din. Yung A3 mga kabrigada, ang may comorbidities, magsugod na po ang vaccination para sa grupo na kung nakadawat mong tawag o text. Karong buntag, start na dito sa SM Mall ang vaccination. Ang available na vaccine karon, AstraZeneca. Oo. So sa mga gusto o willing na AstraZeneca ang iturok, lalo na sa may comorbidities, pwede na nakaroon. Pero again, it's a choice. Kung hindi mo gusto, pwede na po mag-decline or mag-defer. Diba? Okay, minders lang po nato sa atong mga kabrigada nga always gihapon nga dako kung i-weigh pud nato, mas dako gihapon ang mga positive bitaw nga butang nga mahatag sang bakuna compared sa mga mga dili maayong nga mahatag ani. Pero kung ma-blood clot ka, Dako to, Ken. Oo. Pero puhon kay wala pati kaso din. pero kasi sa Europe, manggod, gi-stop ang AstraZeneca. Sila ang producer sa ato. Mo nang di po may iwasan, makulbaan ta diri kay base gamiton lang nato Tester lang pala tayo. Because na available na, whereas sa country kung asa nagimugna giundang Yes. nila. Oo. So kailangan gyud i-weigh nato og pagmaayo mga kabrigada kay pwede ra pud jud magnigarita, mag-guard C, pakusgo ng atong immune system o mag-practice lang yun og minimum health. Totoo, bitaw. Parehan mo. Na-survive jud na ako, mga kabrigada. Kulba, baya? Mag-ubo, sipon, maglagnat karon feeling ni mo na something wrong naman. Yung nagaulat na lang jud kung mawala akong panlasa. Kasi kung giinom sa imong tubig. Karon. Juice lang yan. Orange juice lang para mabuhay. Pinataka natin yan ng nigari. Oo, banat jud ko guard C, mga kabrigada. Kasi ni-research ko, may ilan palang 1,000 milligrams na kaya ng vitamin C. So sabi ko, sige, sagarin ko to para mabuhay ako. O na ay ascorbate, ascorbic ha, depende na kung acidic ka, more than 3,000 grams ba o vitamin C sa imong lawas, mag-poop na ka, magsige na kag-poop ana. So may adverse effect pud na uban na hala sige vitamin C, vitamin kulba ni noon kay nagkalibanga. Kaya nasobrahan pod sa lawas kay there's only a certain amount of vitamin na kaya absorb sa body. So the rest ana ipagawas pod sa imong lawas. So dili tinuod tong mga katong ingon nila nga unleak take do og ascorbic acid katong vitamin C. Ano si everyday mag-take ka. Ayaw pod na himuna ni Every hour. Gusto lang daw nga to, pero bawal di ay. At saka talaga, ang paracetamol talaga din ang iba din talaga ang tulong. Oo, every 4 hours talaga. Yun in-advise ng mga doktor eh. So tumawag ako, sabi ko, Dok, ganito, ganyan. Okay, basta may panlasa ka pa. Tapos may pina-observe sila sa ubo, sa phlegm mo, parang gano'n. So safe naman tayo? Oo, safe naman tayo. Hawak kamay tayo. Baka wala tayo lahat next week. Oo. Nag-quarantine po ang mga taga-morning hataw. Simba. Mga kabrigada, healthy kayo na rin. May nasakit eh, syempre, pag kumakayod. Init at yun eh, ulan. Subaw daw di ay ang tawag ato. Og! To isa ka adlaw, nagtuob. Kuratan ka. Nagtuob na pod ko. Why not? Dako jud kayong tabang ang tuob. Mag-good na. Oo. Wait lang. Ano ang nakabutang sa may katong sa may pot narang Secret. It's a secret recipe. May bahaw, dukot. Oo. Ala. Sa steak? Hindi mo alam? Ikaw nagtanong. Akala ko alam. Dili, nai. Akala ko yung pagtanong niya, yung parang, sige daw, be. Hindi, ang nasa sulod, kanon, bahaw, pwedeng dukot. Pakuluan mo yon kasama ng soft drinks. Tapos may nilagyan namin ng banaba, dahon ng banaba.
manaba at may asin. Yun yung... Talaga? Oo. Ano na? Hindi ko alam ano effect ng bahaw. Tapos actually, naririnig ko sa ibang mga tao, after daw, imnon daw to nimo. Pero wala na ako ginainom mo. Iniinom Ano ko sa... ay pawis ni mo, yung ni mo. Dili man po ka magpatak-patak dito. Nandun ka sa loob ng comforter kasi. So, nandun lang siya sa harap. Iwan po ni mo. Imnon daw. Pero nainom mo na once. Wala na ako ginom. Oh. Nag-inom na ako tubig after. Grabe akong singot. Pero tayo, Dr. Macasturya. About tuob. Oo, nga nung na yung mga ana ng mga ingredient. Oo. Muna siguro na ito ang ihataw sa kain. Tuob. Mga kabrigada, dapat bisagun sa ito ang feeling karon, feeling low man ta, or feeling high energy, kailangan yun. Kay bisag ulan-ulan pa, kailangan gapon ta mo kayo. Og kagahapon, mga kabrigada ha, high energy ang tanan, gikan sa mga salon, palengke, gym, ug mga panimalay sa Jensen samtang gatanaw ug live telecast sa Miss Universe 2021 Coronation Night sa Florida. Tensyonado pod ang tanan sa dihang gianunsyo na ang top 21 nga kandidata gikan sa 64 ka nasod sa tibuok kalibutan apan napulihan og kamingaw. Ang gibating kalipay human gikan sa top 21 wala maapil sa top 10 ang pambato sa Pilipinas na si Rabia Mateo. Gikoronahang Miss Universe 2021 ang pambato sa Mexico na si Andrea Meza. Ang 26 anyos nga software engineer ang militaw nga pinakamaanyag sa 64 nga mga kandidatang nagdigi sa swimsuit, evening gown ug question and answer portion. Mao kini ang ikatulong Miss Universe title sa Mexico diin ulahin nila kining nakabot ning miaging Miss Universe 2012. Ang pambato sa Mexico ang usa sa mga top contenders. First runner-up si Miss Brazil, samtang second runner-up si Miss Peru. Third runner-up usab si Miss India ug fourth runner-up si Miss Dominican Republic. Gi-congratulate sab ni Miss Universe 2011 third runner-up, siyang si Supsup si Rabia Mateo, pinaagi sa usa ka Facebook post. Nagmalampuson ang gipahigayong 69th Miss Universe competition sa Seminole Hard Rock Hotel and Casino sa Hollywood, Florida, United States. Human sa pipila ka mga pagka-uktaba ni ini gumikan sa pandemya. Congratulations Galing, to Miss oo. Mexico. And congratulations po siyempre kay Rabia Mateo. Oo. Kay gibuhat man yun niya ang tanan. Pero pansin nato no puro Latina beauties. Ang Except pumasok. sa Miss India. Oo, parang hinaluan lang daw. Sabi, marami haka-haka ang mga enthusiast. Pero ang ato ang pinaka na-observe gid gahapon kay murag katulugon ang ilang mga host. As in, mura sila gikapoy na ambot. Sino nga yun? Si Olivia. Miss Universe po na. Oo, si Before. Tugonon ang natalo niya nun eh. Oo. Sila dalawa nun. Pero na ay mga haka-haka nga nagkita man gud daw ang si Olivia og ang iyang ex-husband. Oo, or ex-fiancé ba. Basta player sa abroad, doon sa kanila. NFL, oo. So nakita daw sila dito kay ang iyang partner di ay ano pod na apo dito. Hala ka diha. So murag nawala ang nakaano. O kalabutan po na, daghan po dusab ang nagkalat ng mga memes bitaw. Tapos, speaking of panlasan, may nakitaan po ko nga meme. Ang giingon niya, kailangan nang guni ipaswab test ang mga judges. Mga judges. Kay murag wala sila yung mga taste. Wala yung Pero taste. dili na ta mag-sour drinking. Ha? Kay in fairness, sa nagdaog gwapa pud ba yan? Oo. Murag po, Gwapa, umayo Filipina. man pud magstorya. O murag Filipina. Biglang ide-declare na naman yan ng mga Pinoy na half Filipino yun. May latak. Oo, at kung ano pa dahil. Mga Pilipino, mga kabrigada, adlaw-adlaw, walay undang mga issue na dapat nato hisgutan, mga issue na mahinungdanon sa atong katilingban. Gusto na mo mahibawan sa atong issue karong buntag, anong say mo? Nagapadayon gihapon ang pagtuon sa mga kabatanunan pinaagi sa distance learning tungod sa bahad sa COVID-19. Kung adunay mga ginikanan nga gusto na mobalik ang face-to-face na klase sa ilang mga anak, aduna usab natutol sa pagbalik sa face-to-face class sa mga bata. O karong mag-abri na pod ang classes na ginapahigayon sa DepEd karong miabutay na July 10 pa ang katapusan sa school year. Sigon sa DepEd, initial pa na plano ni ini nga ablihan na ang bagong school year karong miabutay nga August 23. Kung kini madayon, mamahimo na lang unong kasemana ang bakasyon sa mga estudyante imbis na 8 kasemana. Maong ginakonsidera ni ini ang bulan nga Setyembre isip pag-abli sa bagong school year. Dugang pa sa DepEd ang maong lakang tungod kay naulahi ang Pilipinas
kung ikumpara sa ubang nasod. Kini tungod usab sa pagdelatar sa academic calendar. Kalabutan ni ini, nagaandam na usab ang DepEd pinaagi sa pag-inventaryo sa tanan nga available resource materials. Kung asa kini paggamiton sa mga estudyante sa nagkandalaing lugar sa nasod. Kampante usab nga hanay na ang distance learning para sa sunod na school year. Ken, anong say mo? Ako mga kabrigada, para sa ako, gusto jud na ako nga unta mabalik na ning ato ang face-to-face learning kay kumbaga usa sa mga butang nga maapektuhan pa dani dili lang ang edukasyon sa mga bata kundi ang ilapod nga psychosocial development kumbaga kay papaano ng mga bata bitaw nga rang sa particular nga stage nga na importante nga maranasan nila ang specific nga mga butang like ang interaction sa matag usa. So kung anaa lang sila premisa balay murag unsa kaya ang posible nga matabuan na. So ang matabang lang jud nato mga kabrigada pinaagi sa pagtuman sa atong health and safety protocols o kung wala man lang moy adtuan mas okay nga sa balay na lang jud mo para arong magtuloy-tuloy na ning atuang pagbalik bitaw sa new normal kumbaga. Ikaw Justin unsang imuhang say? Unta no, mabalik na jud ni mga kabrigada kay tungod lagi ang mga events man gani ginaalaw na nato 50% venue capacity. Basig pwede pud nato himuon sa mga eskwelahan. Total ato mga estudyante karon murag naa na may buot na naman sila aware naman sila kung sa ning COVID unsa ilahang mga dapat himuon sa ilang mga kaugalingon sa kadugay na ba nato na ginaagian ni mga kabrigada. So again, unta mahuna-unaan na sa DepEd og sa tanang mga agencies nga ma-involve kay dili lang ni DepEd manginahanglan pud ni sila tabang sa ubang mga agencies, barangay, sa LGU sa bawat syudad og participation para jud mabalik na sila kay iba jud mga kabrigada ang work from home ang pagskwela nga face to face kay before be no murag gusto lang jud nato unta makatry ta na magskwela sa balay oy murag nahitabo jud siya pero karon murag mas dami di ay magskwela nga na kay mga makahalubilo deal anong say mo? For the longest time, wala nato nastoryahan ang DepEd no? Wala ta nakastorya about kaning distance learning, pagskwela sa balay, unsa na ang mga issue. O gano'n mga kabrigada, kay ginahuna-hunaan na sa DepEd kung kanus aba mag-abre ang school year 2021-2022, karong August ba? O karong Setyembre. Unta bisag unsa na date dira ha, bisag asa dira, unta klaro og sigurado na. Kay lisod kay ning magsigitag pabalhin-balhin ba kaya mga parents mag-prepare pa na sa ilang budget. Ang mga estudyante pod kailangan pa mag-prepare. Kung mag-decide na ibalik ang face-to-face, ibalik na for good. Let's practice minimum health standards, himuon ang mga dapat. Karon, kung dili ibalik ang face-to-face, edi dili sa ibalik. Unta ang mga desisyon na buhato nato ba definite, kay libog manggod kay na para sa estudyante. Ug unta ang tanan na kailangan nato na aspeto ang mga teachers. Ako na isa ka teacher ni Duol gyud sa kuha ni ingon siya na actually tong load tong cellphone wala gyud to ba, walay load na niabot sa amua. Ang cellphone ani ang presyo. Nireklamo gyud siya na kaning nahatag lagi daw sa ilaha, dili gyud mao kung unsa ang nabalita. Ang realidad baliktad sa kung unsa gyud ang panghitabo. Ug karon ang ato ang modules ba na gyud ka ready. Kay siguro naman sa 1 year na practice, basi karon mas kampante na ta unsa una. Ug ang mga estudyante, unsa ato ang pag-mediate tama to si Ken sa social development, psychosocial development, ang education na ani. Paano nato na immediate kung sakali mang di gyud ta pwede gyapon mag face to face. Again, ako ang hangyo lang gyud na unta atong mga desisyon kanang klaro ba ug dili pa bag-o. Kamo mga kabrigada, unsa inyong say sa atong isyong gihisgutan karong buntaga? Makastorya nato karon ang otoridad para tubagon ang atong issue. Live via phone patch and Division School Superintendent sa DepEd Gensan, Sir Romelito Flores. Sir Romelito, long time no hear from you. Sir, isa kahataw na morning. Good morning, Gila. Good morning sa tanang nagpaminaw, nagkatanaw karon sa morning hataw. Yes. Sir Romelito, una nato storyahan kaning opening of classes. Kanusan yun jud ba ni Sir? August or September? Siguro nabatihan na ninyo sa TV or sa radio no na aduna na pronouncement na niya na pero sa pagkakaroon ang ato ang opisina diri sa DepEd Gensan wala pa tayo nadawat na order or usa ka dokumento nga nagasulti nga mao na kana ang opening of classes. Wala pa
wala pa na date yun kung ano sa mag-open ng classes kay kana ang DepEd mag-recommend lamang o pizza ngadto sa ato ang presidente o ang presidente mismo ang muhatag og pagtugot kung okay na ba na depende usab no sa pentang sa ato ang nasod no. Kung nakita nato bago pa karon ang ato ang mga desisyon because kana siya nag-agad man pudgod na siya sa kahintang sa ato ang nasod tungod nga ning COVID-19. Kay so sa ako nasulti na sa una, ang ato mga desisyon dili gid na fix kay kini pong COVID-19 gina-change niya nyo ang mga dagan sa panahon depende lagi sa sitwasyon. Kita sa dependensa dili kita makaingon nga mag face to face na kita kay kita nagaagad na kita sa kamanduan nga ipagawas ka nato gikan sa taas no gikan sa Defense Federal Office o gikan sa Malacanang no kay kita nagaagad naman kita ang dependensa dili independent o kita nagaagad naman kita kung saan ipakanaog sa tua o kita andam kita nga mosunod kung saan kining ipakanaog gikan sa taas. Oho. Sir Romelito, July 10 mahuman ang school year 2020-2021. Unsa ang assessment nato, sir? Padayon nagyapon ang atong panghihimo karon no. Padayon atong ginahimo karon ng distant learning modality. Since then no gisulti na nato na grabe ang adjustment na atong gihimo, grabe ang challenges na atong na-encounter, pero na-address nato na siya tanan no, dili lamang teachers ang nag-adjust, tanan-tanan kita, o dili lamang usab edukasyon ang apektado niini, kundi dili tanan na mga sektor no sa ato ang society. So padayon gyapon ang atong distant learning modality nga ginahimo karon o kana na kita sa fourth quarter grading no o kana nagyapon ang atong mga different modalities sa paggamit sa radyo, modules o mga online learning modalities. Sir Romelito, just in case padayon gihapon ang modular learning na dili gihapon ta mag face-to-face classes, unsa ang mga adjustments na buhaton sa DepEd Gensan karong moabutay na school year 2021-2022? Tama ka sa inyong gisulti ganina no, ang previous year, grading period nakahatag sa to ang mga lessons. Nakahatag sa to o kumaga naka-expose sa to sa maong mga modality. So more or less may mga learnings na kita nga nakuha. Gani karon ang atong ginahimo karon consolidate na nato ang ato ang mga learning materials last year para in case na di mag face-to-face classes kay mura imposible pa na karon kay wala pumunta na human yung vaccination na nato ang ginahimo. So ang natabo ka na karon padayon gyapon no sa akong tan-aw din na mapadayon gyapon kining distant learning modality until such time may tugot na magkaroon ng face-to-face classes. So ato na as early as now ato nang ginapangandaman ang maong next school year. Sir, in the previous year, sa mga aning bulana, nag-start na ang early enrollment for the next school year. Karon ba, maugi hapon na to ang protocol, Sir Romelito? Yes, actually nahuman na ang original schedule sa early registration atong April 30. Kapanong DepEd Central Office naghatag og another 1 month extension up to May 30 para sa mga ginikanan na adunay musuluday na kinder, grade 1, grade 7, grade 11. Kini sila ang mga grade levels na adunay early registration kaya itong uban is automatic enrolled na to sila. Ang ato nakita karon is gi-extend no karon kumulagi sa ato ang datos diri sa DepEd Gensan ato nakita as of last week naapakita sa mga 52.2% no nga nagpa-enroll sa kinder, grade 1, grade 11 and grade 7 no. Unsa atong strategy ana sir kay murag half pa lang ang nag-early registration, kita ba gaduol sa mga parents so ginahulat nato moadto sila kay syempre naatay hesitation pag abot dira because of COVID. Padayon gyapon katong ginahimo nato karon the restrictions prohibit us from going from one place to another. At the same time nag-prohibit siya sa mga gidikanan ng mag-adto sa eskwelahan. If they know the number of the schools, they can call. Kung kabalo sila sa
messenger or sa page sa usa ka eskwelahan, they can also do that yung mga kanang distant na enrollment. So, pwede po sila madto sa eskwelahan, no, kung allowed sila nga mo travel. So, kana siya, kanang kahintan na ginato karon gid na pod no, nag-hamper gid sa to ang kuan. But Okay. nevertheless, dili ka pwede nga magadto sa gawas na umusuroy like what we did before, kay kung lagi sa mga restrictions nga itong ginasunod karon. Okay. Sir Romilito, ato na lang awhago ng mga parents na magpa-early enrollment or registration na sa ilahang mga anak. Sa atong mga ginikanan nga adunay masuluday nga mga kinder, grade 1, grade 7, and grade 11, ginami ko kamo sa pagpalista sa inyong mga anak diya sa tunghaan na inyong gusto ipalistan ng mga anak, or we take this opportunity para ang early registration na kung tabang sa mga kabahin para makita na namo kung pila ka estudyante ang gina-expect, no, more or less na nami data o matansya na namo, ma-estimate na namo kung pila na ka estudyante ang masuluday. Ano usab sa among preparation sa next school year, makaprepare kita, no, diya sa atong pag-prepare sa mga instructional materials. So sa tanang mga ginikanan, ang unang salamat sa media partners. So thank you very much for this opportunity sa bangay tang tanan o camping sa permanente. Dagang salamat, Sir Romilito Flores, Division School Superintendent DepEd Jensan. Mga kabrigada, Padayon ta mga kabrigada, maski patug na ang panahon, bangon-bangon na, liho kay natay mga trabaho karong adlawng Tuesday, pero bago mamanglakaw niya natong pudlit sa kinabuhi. Sugdan nato sa mga Aquarius, ang imong attention nga ihatag sa people, ibalik dayon sa imo in terms of loyalty. Para sa mga Pisces, ang imong goodwill, maghimog increase sa bahandi. Aries, mag-oration o mag-imagine nga experiencing ka na sa imong dearest wish granted. Yon. Para sa mga Taurus, ibadayon ang imong work plan. Gemini, kinahanglan positibo nga words aron walay maglagot. Cancer, do na kay friend na anad magutang sa imo karon. Leo, himo nimong regular ang imong health program. Virgo, ang imong more than a friend, less than a lover nga relationship na getting stronger na mo. May ganun pala, no? Libra, malipay ka kay daghan shower of blessings sa pamilya. Scorpio, adunay accent sa huna-huna ug high emotions karon. Sagittarius, low ang imong energy karon. Og Capricorn, daghang challenges karon, especially sa home life. Mako na atong kudlit sa kinabuhi. Deal? dagang salamat, Justin. Feeling na ako na ako'y kaila atong more than friends, less than lovers. Sino? Oh. May kanta yan, May kanta yan. Di ba, Ken? More than friends. Kantahin mo nga, Ken. Ano yun? But, research ka na lang Sige, muna. habang research siya. Mga kabrigada, sa mga nagatanaw sa tuwa sa Free TV, nag-freeze daw to sa TV. Ano si Jacinta Mabel, David Maynar, unta okay na karon. I-greet nato ang mga loyal viewers nato diri sa ato ang Facebook. Si Nitz Manansala Lianos, si Abdul Mutalib Murusan, kay Nick Zamora, si Cheryl Guardados Inanyog, si Ena Baning. Good morning, isa ka rainy day gidiri sa Jensan karon. Maong mag-ingat kita mga kabrigada, pakusgon pa itong mga kalawasan dira sa barangay Mabuhay. Unta dili kay grabe ang atuang baha dira sa may Apopong daw ang atuang guest unta diri karon na magluto, wala kalakaw kay gibaha ilahang balay dito sa may bandang Apopong sila. Ano ba dira? Oo, sa may Lanton Apopong, area. ayun. Sa Conal Road din, kanina dumana ko dyan, grabe din ang baha. Tapos, in fairness sa Mabuhay Road, Wala hindi na. na. Kaya di ba naghukay? Dati dito, manggod. adto ang mga tubig sa mga, At least sa bata. construct, no? Drainage. Sa Buayan Pod. Oo, Yan, grabe dira din. yun, Barangay Buhay. Ug ang bula, ang Johnsonville, dira gid na. Yan, dyan padulong tanan ng tubig. Grabe gid na dira. Yumang! Yumang Street na, baha kay ganina. O mga kabrigada, careful ta ug ang leptospirosis dili na to basta-basta lang kay kanang mga hugaw lagi dira unya na aday na ihi sa ilaga. Diyos ko, masudlan inyong panit, wala gyud nay solusyon. Pagka na makasulod sa inyo, katong anak ni Henry C. na namatay, na Yun yun, aya diba? ka, oo, na leptospirosis to. So imagine, bisag unsa pa ka Dato nila. wa gyud nabuhat pag masepsis na ka. Oh my God. No? So, sometimes, ano I hate rats talaga.
Arte. Feeling mayaman. May mga daga kami sa bahay, no? Excuse me, may daga tayo dito. Oo. dito mismo. Bigyan nga natin ng pangalan yan. Gamay at Nakita na po na ako namin. Uy, Ganyan, ito lang siya. ano nga ni ko, Kent? Dili lagi ka. Sa'yo lagi ka. Mga kabrigada, bisag ulan-ulan karon kinahanglan ang mga doktor na 30 minutes a day or bisag 15 lang na tayo exercise. Na ang atong hataw balita. Mga hataw balita karong buntaga. 100 years old na lolo nga survivor sa World War II nakadawat og 100,000 pesos. Upat ka lalaki nga nagpahigayon og iligal nga tupada sa barangay Tinagakan, arestado. Jensan nagtalaw highest daily hike sa COVID-19 ning Mayo 16. Duha ka piniriso sa Lanton Jail, lakip sa mga bag-ong nagpositibo. Usa ka centenarian nga nag-edad og 100 years old nga residente sa Barangay Bula ang nakadawat og 100,000 pesos. Nailan kini nga si Gaudencio Lebusada Bulak nga usa ka survivor sa World War II. Pinaagi sa LGU Jensan na dawat ni ini ang cash assistance ug uban pa. Dako usab ang pagpasalamat ni Tatay Bulak sa hinabang na iyang nadawat. Nagalaw usab kini nga mahatagan pa siya og maayong panlawas ilabi na karong pandemya. Arestado ang upat ka mga lalaki human kini maaktuhan sa mga personahe sa Tinagakan Police Station nga nagpahigayon og iligal nga tupada sa may Purok 9 Barangay Tinagakan sa mismong adlaw nga subling gipatuman ang Sunday no movement sa syudad sa Jensan. Sigon sa report sa Tinagakan Police Station, nasikop silang alias Padayag, 42 anyos ug alias Aliwalas, 23 anyos, puros residente sa Barangay Tinagakan, Jensan. Ingon man, nasikop usab ilang alias o silang alias Malayo, 33 anyos, ug alias Entayo, 30 anyos, residente sa Davao Occidental. Nakuha gikan sa upat, kadinakpan ang duha ka manok, panabong, ug 600 ka pesos nga salaping pamusta. Balog karon sa lock-up cell sa Tinagakan Police Station ang mga dinakpan ug mag-atubang sila og kaso may kalapasan sa PD 1602 kon illegal gambling law. Sa datos sa Department of Health Region 12, nagipagula tong Mayo 16, 56 katao ang nadugang sa ihap sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Jensan. Pinakataas nga ihap kung daily hike sa COVID-19 sa dakbayan ang paghahisgutan. Lakip sa maong ihap ang 47 anyos ug 37 anyos nga parehong inmates sa Lanton City Jail. Giklaro sa LGU Jensan nga walay bag-ong variant sa COVID-19 na nadugang sa mga bag-ong kaso sa may gawas nga resulta. Sa kinatibukan, ana-ana sa 2,934 ang ihap sa mga nagpositibo sa dakbayan sukad pagsugod sa pandemya tuig 2020. Kung asa 383 ang active cases sa pagkakaroon. Padayon gihapon ang pag-auhag sa Department of Health sa publiko nga tumanon ang health ug safety protocols sama sa pagsulob og face mask ug face shield aron malikayang mataptan sa COVID-19. Ingon man ang pagsunod sa physical distancing. Gikan Mayo 5 hangtod Mayo 15 ning tuig 8 ang kumpirmadong nagka-COVID-19 sa hanay sa Jensan City Police Office. Tulo ang nadugang base sa tala sa gipagawas kagahapon. Mao nga 11 ang kinatibuk ang ihap sa nagpositibo sa COVID-19 sa Jensan Police Office sa pagkakaron. Sa 8 ka presinto sa kapulisan, duha lamang ang nagtala og zero COVID-19 case. Kini ang Police Station 5 kon Tabler Police Station, Station 6 kon Bula Police Station ug Police Station 8 kung Tinagakan Police Station. Ang Police Station 1, Police Station 2 o 3 o ang Police Station 7 parehong adunay tig-usa ka personahe nga nagka-COVID-19. Usa-usab ang nagpositibo sa COVID-19 nga naka-assign sa City Mobile Force Company nga mao'y nagsilbing augmentation sa mga border checkpoint. Pinakadaghan ang Police Station 4 kung San Isidro Police nga dunay 6 ka personahe nga infected sa virus. Matod sa Jensan City Police Office, mga nagpositibong pulis kasagaran ana sa field og exposed gayod sa daghang tawo. Padayon sa pagbugna og mga lakang ang kapulisan aron kung paun sa pamalikayan ang coronavirus gumikan kay frontliners sab karong dunay pandemya ang atong mga kapulisan. Milampas na sa 9,000 mark ang natala nga kaso sa COVID-19 sa Socsargen. Human madugang ang daily case nga 126 sa rehiyon.
Base sa May 16 bulletin sa DOH Region 12, anaana sa 9,088 ang region-wide cases sa COVID-19. Kung diin 1,452 sa mga niini ang nagpabiling sa mga balay tambalan. Samtang hikumpirma usab sa DOH ang 296 COVID deaths. Human matala ang dugang duha nga fatalities gikan sa Kidapawan City. Anausab sa 7,338 ang ihap sa mga nakarecover. Lakip dinhi ang 112 nga new recovery sa milabay nga 24 oras. 95 ka bagong kaso sa COVID-19 ang nadugang sa mga nagpositibo sa Soxargen. 8 niini ang gikan sa Jensan. 17 sa North Cotabato, 20 sa Sarangani, 42 sa South Cotabato, ug 8 sa Sultan Kudarat. Sa kinatibukan, anaana sa 9,184 ang bilang sa mga nagpositibo sa Soxargen. Mga kabrigada mo kada ang atong hataw balita karong Martes sa buntag at ang iyang mga balita karong hapon sa Ronda Brigada. Daghang salamat. O siyempre mga kabrigada, ni Gary po ha, sa lahat ng mga kabrigada natin na lalabas ngayon. Medyo nag-uwan-uwan sa gawas mga kabrigada, so kinahanglan dyan dato kusog atong immune system. Sa isa ka baso nga tubig, patak lang po ng 5 patak ng ni Gary. Available sa Brigada Pharmacy o sa mga pharmacies doon sa inyuhang mga balay. Ken? Ug para po sa ato ang mga tricycle driver diha nga nanginabuhi, importante jud nga healthy ang atong kalawasan kay karon nag-amat-amat na pud sa ang ato ang mga kaso. So 5 lang kapatak sa ni Gary arong himsog ang atong kalawasan. Mga kabrigada, ingat ang tanan. Pero ano kahapon ha, in fairness sa atin kahapon dito sa Jensen, 8 lang ang nadagdag. Wow. O natay 170 new recoveries din sa Region 12. So padayon lang siguro nato, pakusgon jud nato atong immune system. Yun. Magbigaring mga kabrigada, guard C, mag-exercise kung kaya nato mo nang para ana na lang atong buhat. Dili na Murag i-demand lang siguro na mag-healthy lifestyle ta. Para mga dili na kabrigada. ma-extend ang ano. lang. Oo. Para dili na ma-extend ang EO. Dapat dili, oy, Oo. kay no movement, pero naisimba. Ug gahapon, ang City Mayor's Office na lockdown sila Oo. gahapon, pero karon balik operasyon na daw sila. Okay. Mga kabrigada, unsa man itong ginapangadyan, kalisod man o kalipay, kami inyong kauban Lunes hangtod Biyernes, adlaw-adlaw tutok ra mo sa morning hataw og happy wedding day. Tama Oo. ba? Kay Kailan- Chaita Bunaway ug kay Carl Humilya. Ah. Ang cute nila. Pamilya mo sa 89.5 Brigada News FM adlaw-adlaw mga kabrigada. Kay gapanghatag big cash at ang ina ninyo ang itong mga programa sa Brigada News FM. Adlaw-adlaw, dili mi mawad ano gana maghatod sa inyuhaw kalingawan mga kabrigada. Ako si Justine Manansala. Daghang salamat sa iyong suporta mga kabrigada. Dili mi mawad ano gana nga ipabot sa inyuha ang mga importanteng balita. Ako si Ken Abrigana. Ug ako si Dil Bartelaba. Be proud of Jensen again. Barog Jensen! Kini ang Morning Hata!